Malamlam ang ilaw sa kwarto ni Jacob. Nakahiga siya sa kama. Hawak pa rin ang cellphone. Hindi mapakali at magulo ang isip. Hindi niya mahanap ang Facebook ni Mika. Hindi niya makita. Mukhang na-block na siya. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang makaisip ng paraan para mapalambot ang puso nito. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Napakunot ang noon niya. Hindi niya inasahan ang tawag mula kay Nathaniel. Hello, Daddy! Masiglang bungad ito. Hello, Nathaniel. Buti nakatawag ka. Ani ang nabuhay ng loob na madinig ang boses ng anak. Nanghiram po ko ng cellphone kay Yaya kasi kinuha ni Mommy ang tablet ko. Parang galit po siya sa'yo. Napananok siya at hindi kagad makasagot. Anak, may hindi lang kami pagkakaintindihan ng Mommy mo. Pero aayusin ni Daddy yan. Bakit po kayo away? Dahil po sa akin? Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi anak, wala kang kinalaman sa hindi namin pagkakaunawaan ng Mommy mo. Daddy, makipagbati ka na po kay Mommy. Para po happy tayo. Oo, huwag ka mag-alala at gagawin ko lahat para magkabati kami. Just give me more time. At tulungan mo ko na mapalapit muli sa Mommy mo. Bigyan mo po siya ng regalo. Natutuwa siya sa akin kapag binibigyan ko po siya ng card na may drawing. Napangiti siya. Malambing ang anak. Ano pang gusto niya? Gusto niya din po ng mga lumang love songs. Lagi niyang pinapatugtog yung tuwing umaga. Tuluyan na siyang natawa. Salamat anak, napakagaling mo sa panunuyo. Pero alam po ninyo, anong po ang pinakagusto ni Mommy? Ano? Sige at gagawin ko para magkabati na kami. Kapag po makulit ako at nagagalit si Mommy, kisa't yakap lang po bati na kami. Kisa't yakap po siya pag nagkita po kayo. Naaliw siyang kausap si Nathaniel na tila matanda na. Sana ngay ganun lang kadali. Sana'y kayang pawiin ang yakap at halikang gulong na magitan sa kanila ni Mika. Wow, good idea. Ang galing mo anak. Good night na po Daddy. Padating na po si Mommy. Okay anak, good night. Pagkatapos ng tawag na pahawak siya sa dibdib, ang galit ay napalitan ng malinaw na layunin. Ang suyuin si Mika. Handa siyang kalimutan ng pangit nilang nakaraan upang magsimula ng bagong buhay. Kinabukasan ng umaga sa opisina ni Mika, abalang-abala siya sa pagtingin ng architectural plan sa harap ng kanyang mesa. Suot niyang itim na blazer, mahigpit ang ponytail at bakas sa mukhang pagod at tensyon. Kailangang pag-aralan niyang mga kontrata at plans. Hindi siya maaring magkamali, napakalaki ng tiwalang ibinigay sa kanya ng ama. Biglang kumatok si Pamela. Ma'am, may delivery po para sa inyo. Paki-receive na lang, busy ako. Ani ang hindi man lang lumingon. Ma'am, para po talaga sa inyo. Personal po kaya kayo po ang kailangan tumanggap. Sa likod ni Pamela dumungaw ang dalawang staff na tila kinikilig. Nagtaka siya. Bumangon siya at lumapit sa pinto. Pagbukas niya, nandun ang isang lalaki naka-white button-down shirt at bow tie. For Miss Micaela Ibarra, anang event staff. Ako nga bakit? Punot noon niyang sabi na bakas ang iritasyon sa mukha sa pang-abala sa kanya. Napakadami pa niyang dapat tapusin. Biglang nilabas ang lalaking isang huge bouquet of red and white tulips. As in mas malaki pa yata sa kanya. May nakasabit na tag. Please forgive me, Jacob. Kasunod doon binuksan itong portable speaker at tumugtog ang instrumental love song na araw-araw niyang pinapakinggan. May bandang lumabas mula sa gilid at kumanta ng live na patingin ng mga empleyadong nasa malapit sa opisina niya. Anong kalokohan? Ani ang hindi natapos ang sasabihin nang biglang bumukas ang elevator. Mula doon ay lumabas si Jacob. May dalang tray na may lamang breakfast with hot chocolate. Good morning, Mika. Alanganing ngiti nito. Jacob, anong kalokohan to? Ani ang namimilog ang mga matang nakatitig sa dating asawa na mukhang pinaghanda ng pagpunta dahil posturang-postura ito na may gel pang buhok. Huminga ng malalim, hindi nawawala ng tingin sa kanya. Hindi to kalokohan. Itong unang hakbang ko para suyuin ka. Alam kong galit ka pa at handa ko manuyo at maghintay hanggang sa mapatawad mo ko. Hindi niya alam kung matatawa, maiinis o maaantig. Hindi darating ang araw na mapapatawad kita, kaya kung ako sa'yo tumigil ka na. Paalisin mo na yung mga kasama mo, nakakaabala kayo. Lumingon siya sa mga staff na nakasilip. Pilit na pinipigil ang kilig, nakaramdam siya ng hiya. Binalik niya ang tingin sa lalaki, hinila niya ito sa isang sulok. Jacob, pwede ba tumigil ka na sa ginagawa mo? Hindi ko kailangan ng drama. Hindi mo ako madadala sa bulaklak at kanta. Alam ko, ito pa lang ang simula.
Araw-araw ipapakita ko sa'yo na seryoso ako sa paghingi ng kapatawaran. Muling nagtagpo ang mga mata nila at umiwas siya ng tingin. Umalis ka na't busy ako. Huwag ka nang babalik. Hindi kita mapapatawad. Ani ang tumalikod at bumalik sa mesa. Nakaupo si Nathaniel sa malaking couch habang hawak ang lapis at drawing pad. Yumakap ito tumalik sa kanyang pisngi pagdating niya. Mommy, tara po kumain tayo sa favorite kong kainan. Kahit napagod, ipinagbigyan niyang anak. Sige, tara na. Yay! Anitong tumatalon pa sa tuwa. Pag-akyat niya sa rooftop ng paborito nilang kainan ng anak, tila na iba ang setup. May lumapit na waiter at may dalang pagkain kahit hindi pa naman sila umu-order. Pagtaas niya ng tingin ay nagulat pa siya. Si Jacob na naman, umikot ang mata niya. Wow, Daddy! Ikaw po bang nagluto ng spaghetti? Oo, Nathaniel, para sa inyo ng mommy mo. Wow, masarap po to! Wala na siyang nagawa na nagsimulang kumain ng anak. Asikasong-asikaso sila ni Jacob. Lahat ng pagkain ay paborito nilang mag-ina. Maya-maya ay may lumabas sa projector screen. Isang short video ng mga stolen moments nilang mag-ina at drawing ni Nathaniel ng stick figures ng isang lalaki at babae na nakahawak sa anak at may puso pa sa gitna. May nakasulat na happy family. Matapos ang isang tahimik at awkward na hapunan na ipinilit ni Jacob, papalabas na si Mika at Nathaniel mula sa lobby. Hawak nito sa kamay ang anak na tila antok na. Humahabol siya sa hakbang. May bitbit siyang paper bag na may lamang take-out. Mika, ihahatid ko na kayo. Late na rin. Delikado sa labas. Ani ang pakay ay malaman kung saan nakatira ang mag-ina. Jacob, makakauwi kami. Ayan lang ang bahay oh. Agatong napatigil. Huwag mo kami sundan. Please lang, leave us alone. Mika, wala akong ibang bala kundi siguraduhin lang na safe kayong makauwi. No need, we're safe. Anitong binaba ang tingin. Saka muling hinawakan si Nathaniel sa kamay at tinakay papasok sa kotse. Bye, Daddy! Anang paslit. Bye, anak. See you again. Ani ang pinagsigla ang boses. Hinatid niya ng tanaw ang kotse paalis. Pagliko sa kanto ay kagad siyang pumasok sa sakyan upang sumunod. Tahimik na sinusundan niyang sinasakyan ni Mika. Makalipas ang ilang kanto napansin niya na dumaan ang kotse sa paikot-ikot na daan. Pumasok ito sa isang mataong palengke at pagkatapos ay sa madilim na service road. Bakit parang paikot-ikot? Bulong niya sa sarili. Napamura siya nang mawala sa paningin niyang kotse. Nakuyom niyang kamaonan na iligaw siya ni Mika. Bagsak ang balikat na umuwi si Jacob. Humiga siya sa kama upang ilatag ang likod na pagod. Maya-maya tumayot nagpunta sa minibar. Kinuha niya ang cellphone. May hawak siyang baso ng alak pero hindi ito iniinom. Ilang sandali pa'y nag-scroll siya sa social media. Tila may hinahanap. Binalikan niya ang post ng kapatid ni Kia na si Angel. Ilang segundo lang ay tinawagan niya na ito. Angel, pwede ba kitang makausap sandali? Hi Kuya Jacob, sure po, bakit po? May gusto lang sana akong malaman. May nakita kong post mo na dinner kahapon. Sino yung katabi ni Kian? Sino po? Left or right? Dalawang babae pong katabi ni Kuya. Binalikan niya ang picture. Yung babae sa kanan. Ah, si Ate Mika? Girlfriend po ni Kuya. Pinakilala niya po kagabi. Para siyang tinamaan ng bala sa puso. Hindi kagad siya nakasagot. Nanginginig ang kanyang kamay. Napatayo siya at parang sasabog ang dibdib. Magkarelasyon? Si Mika at si Kian? Akala ko ba may babaeng ipapakasal sa kapatid mo? Yun naman pong babae sa kaliwa pero tigas pong pagtanggi ni Kuya Kian at sinabing si Mika ang girlfriend niya. Magulo po eh. Sige, salamat. Ikamusta mo na lang ako sa kanila dyan. Binato niya ang cellphone sa couch pagbaba ng tawag. Naglalakad pa ikot sa kwarto na tila hindi alam ang gagawin. Hindi niya matanggap na nakipagrelasyon si Kian kay Mika. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Parang gusto niyang makipagsuntukan. Magkausap sina Jacob at Lance. May hawak na papel si Lance habang siya'y tuliro at galit. Sigurado ka na ba dito, Jacob? Akala ko susubukan mo na munang ayusin sa mabuting usapan. Sinubukan ko, Lance. Nilalayo niya sa akin si Nathaniel. Ni ayaw niya sabihin kung saan sila nakatira. Tapos ngayon, may boyfriend na naman bago sa eksena. Nagpakawala siya ng mapait na tawa. Tama na, I'm done playing nice. Nauubos ng pasensya ko sa kanya. Baka naman masyado ka lang atat. Magtiyaga kang humingi ng tawad. Wala na. Ano ako? Isasama niya sa koleksyon niya? Dadaanin ko sa legal. Alam mo kung gaano kahabat komplikadong prosesong ito, Jacob. You'll be putting Mika through a legal battle. Lalo't ayaw niya sa publicity.
Saka ipapaalala ko lang na malakas ang matandang sugar daddy niya. Then let her fight me in the court. Hindi ko gagawin to para manggulo. I just want what's rightfully mine. Anak ko si Nathaniel, I want custody rights. Kahit shared custody, kahit visitation man lang, I deserve that. Technically, since hindi na kayo kasal ni Mika ay wala ka sa birth certificate. You have no legal claim. Unless mapatunayang ikaw talagang ama, that would require a paternity test. Gawin natin yan. I'm ready for that. Okay, maghain tayo ng petition to establish parental recognition and visitation rights. Pero warning lang Jacob, this will affect Nathaniel too. At kapag sinimulan natin to, hindi na pwedeng bawiin ng basta-basta. Mas masakit kung wala akong ginagawa. I'm not going to lose my son. Tahimik na napatingin si Lance sa kanya. Nasa loob ng cozy living room si Mika, hawak isang envelope mula sa abogado. Kasama niya si Don Arturo. Dad, ito yung sinasabi kong galing sa korte. Si Jacob, habang binabasa dahan-dahan siya napaupo. Legal action, paternity recognition, visitation rights. Ang kapal na mukha maghabol. Anyang nangingilid ang luha. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo, ganyang paraan pa siya maghahabol? Seryosong sabi ni Don Arturo. Hindi ko hayaan na guluhin yung anak ko. Hindi siya pwedeng bigla na lang papasok ulit sa buhay naming dalawa. Dahil lang, ngayon niya naisipang maging ama. Ano yang suminghot? Hayaan mo anak, ako nang bahala dito. May kilala akong abogado sa korte. Maghain tayo ng motion to dismiss. Ipa-file natin kaagad. Hindi pa man nagsisimula. Tatapusin na natin yan. Tumayo si Don Arturo at kagad na tinawagan ng kontak ng abogado. Nasa opisina si Jacob, nakatingin sa monitor ng laptop habang kausap si Lance sa telepono. May hawak siyang legal document na bagong dating lang. Kita sa mukha ang galit at pagkabigo. Motion to dismiss? Ginawa agad ng paraan ni Mika para mapawalang bisang legal action ko. Sino matandang tumutulong sa kanya? Alamin mo bro. Jacob, alam mo namang hindi to madali sa kanya. Tingin niya inaagawan mo siya ng anak. Hindi ka pa niya napapatawad. Kaya nga sabi ko, makiusap ka muna at magpakumbaba. Gusto ko lang ng karapatan. Anak ko rin si Nathaniel at hindi niya pwedeng itagong anak ko sa akin habang buhay. Sige, titignan ko kung may magagawa pa ako. Puntahan kita bukas bro. Anang kaibigan bago ibaba ang tawag. Napasandal siya sa kanyang upuan. May tawag mula kay Nathaniel. Hello Nathaniel. Masiglang bunga ni Jacob. Daddy, nasa loob ako ng CR. Hiniram ko yung cellphone ni Yaya. Anak, gagawin ko lahat para makita at makasama ka. Daddy, sasabihin ko po yung house namin pero secret lang po natin. Promise, secret lang natin. Ani ang nabuhayan ng loob. Sa likod po ng restaurant na kinainan namin, may bahay na napakataas ang bakod. Doon po kami nakatira. Aabangan po kita mamayang 8 p.m. Talaga anak? Sige, pupuntahan kita. Opo, gusto ko rin po kayong makita. Pero sa likod po kayo dadaan. May small door. Ako po mag-open. Okay anak, salamat sa tiwala. I love you Nathaniel. Ani ang natuwa nang alam na kung saan nakatira ang mag-ina. I love you too, Daddy. See you soon. Huwag mo pong awayin si mommy ko. Oo anak, ani ang natawa sa bilin ng anak. Nag-end ang tawag. Napasandal siya sa upuan, hawak ang cellphone. Mixed emotions. Galit kay Mika at pananabik sa anak. Wala siyang inaksayang oras. Agad niyang pinuntahan ang bahay nila Mika. Nasa loob siya ng kotse bago pa man mag alas 8. Nakaparada hindi kalayuan sa malaking gate ng isang napakalaking bahay. Naka-dark casual hoodie at cap siya, tahimik na nagmamasid. Malayong tingin sa guardhouse na may isang roving guard at CCTV camera sa itaas. Kita rin ang high walls at landscape garden mula sa labas. Talagang mayaman ang matandang kinakasama ni Mika. Bumaba siya sa sakyan. Pinatay ang ilaw sa katahimik na naglakad sa paligid ng compound. May isang CCTV camera sa poste malapit sa gilid ng mansyon. Umikot siya sa kabilang kali na patungo sa likod. Maliwanag ang buwan. Sinipat niyang isang makipot na pader na may nakatagong pintuan. Bahagyang natatakpan ng halaman. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Kumatok siya ng mahina. Anak ka nga ng kabral. Magaling na bata. Bulong niya tumanga sa talino ng anak. Nangakmang bubuksan niya na ito, biglang lumiwanag ang ilaw mula sa isang sensor lamp sa itaas. Mabilis siyang umatras at nagtago sa likod ng halaman. Napahawak siya sa dibdib sa kaba. Naghintay siya ng ilang minuto bago muling tinulak ang pinto. Luminga siya sa paligid. Daddy, nandito ako.
Bulong ni Nathaniel na tumatakbong lumapit sa kanya. Agad siyang lumuhod at niyakap ang anak. Nagtagal ang yakap nila. Sa wakas ay nakasama din niyang anak. Ilang minuto pa ng bulungan at kamustahan hanggang sa biglang marinig ang mga yabag na papalapit. Nathaniel! Boses ni Mika. Mabilis siyang napalingon at napabitaw si Nathaniel sa kanya. Lumapit si Mika, suot ang manipis na robe. Nag-aapoy ang tingin nito, punong-puno ng galit at takot. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo, layuan mo kami. Ipapapulis kita. Mika, gusto ko lang makita ang anak ko. Huwag mo naman sanang ipagkait na magkasama kami. Sa likod ng bahay? Palihim? Ano ka? Stalker? Kung may ibang nakakita sa'yo, malamang nabaril ka na ng security. Mommy, hindi po ba si Daddy? Sinanyasan ni Mika ang yaya na kasunod nito upang ipasok ang anak. Pumasok ka na, Nathaniel. Agad na tumalima ang bata. Mommy, Daddy, huwag kayong away. Hirit nito bago lumayo. Umalis ka na, Jacob, at ayaw ko na makitang pagmumukha mo. Baka maabutan ka pa ni... Anitong hindi tinuloy ang sasabihin. Sugar daddy mo bang tinutukoy mo ha, Mika? Yung matandang sponsor mo? Basta umalis ka na, bago pa may makakita sa'yo dito. Anak ko siya, Mika. Karapatan ko siyang makasama. Aniyang tumaas na naman ang boses. At karapatan ko siyang protektahan. May ingay na paparating na sasakyan mula sa labas. Napaigting lalo ang tensyon. Umalis ka na, please Jacob. Ayoko na makita ka niya dito. Aniyang sumulyap sa gate. Baka hindi ito makalabas ng buhay kapag nalaman ng ama na pumasok ito nang walang paalam. Hindi ako susuko, Mika. Kahit na ilang beses pa akong itaboy. Babawiin kita sa sugar daddy mo at kay Kian. Nalukot ang mukha ng Mika at tinulak siya palayo. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas. Nag-aabang si Jacob sa may lilim malapit sa parking area upang makausap si Mika. Palabas ito ng building at may sundo na naman. Si Kian. Umuusok ang bumbunan niya. Tumigas ang panga niya habang papalapit sa dalawa. Sa isang iglap, isang malakas na suntok ang binigay niya kay Kian sa panga. Bumalandra to sa sakyan. Aray, bro, ano problema? Anitong pinahid ang dugo sa labing pumutok. Jacob, anong ginagawa mo? Nanggagalaiti siya. Susugod pa sana siya nang pumagit na si Mika. Tumigil ka, Jacob. Wala kang karapatang manakit. Hinimas ni Kian ang panga na natiling kalmado. Bro, wala ka pa rin pinagbago. Palagi uunahin ang galit kaysa makinig. Anong klaseng lalaking sumasabit ang sa ex-wife ng best friend niya? Aniyang dinuro ang kaibigan. Wala kaming relasyon ni Kian, Jacob, sigaw ni Mika. Magde-deny ka pa? Pinakilala ka na ngang girlfriend sa pamilya? Ang sabihin mo, malandi ka talaga. Pero na matandang mayaman at sex naman sa kaibigan ko pa. Ibang klase ka, Mika. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. How dare you? Palagi masamang iniisip mo tungkol sa akin. Noon hanggang ngayon. Just leave me alone. Ani Mika na nanginginig sa galit. Pumasok ito ulit sa loob ng building. Naiwan silang magkaibigan. Wala kaming relasyon ni Mika. Ani Kian. Anong ibig mo sabihin? Ani ang napakunot ng noon na hinihingal pa din sa galit. Peke ang lahat. Mika agreed na magpanggap kami dahil ayaw ko sa babaeng pinipilit ng pamilya ko. Tumutulong lang siya. That's it. So palabas lang na ipinakilala mo siya sa family mo? Ani ang hindi makapaniwala. Hindi masamang babae si Mika. Hindi magandang mga sinabi mo sa kanya. You should apologize. Matagal mo siyang hinanap. Huwag kang pumayag na mawala siya ulit. Kalimutan mo na kung ano man ang masamang nangyari noon. Ang importante ay ngayon at ang hinaharap lalo na't may anak kayo. Naihilamos niyang dalawang kamay sa muka at sinipa ng malakas ang kotse sa harapan. Sising-sisi siya sa mga nasabi kanina kay Mika. Nagagalit siya sa sarili. Matindi ang tibok ng puso ni Jacob habang nakaabang sa labas ng AM Corporation. Tanga ng isang malaking bouquet ng red roses. Kahit hindi siya sigurado kung tatanggapin to ni Mika. Lalo na't pagkatapos ng pagsuntok niya kay Kian at masakit na salitang binitawan niya. Pero determinado siyang humingi ng tawad. Dumating si Mika suot nitong corporate attire. Maayos ang buhok ngunit halatang pagod. Napahinto ang dalaga nang makita siyang nakatayo malapit sa sakyan nito. Nalukot ang mukha nito pagkakita sa kanya. Wala akong oras para sa drama mo, Jacob. Pagod ako kaya please lang, umalis ka na. Mika, please. Kausapin mo ko. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko. Alin sa mga ginawa mo noon at ngayon ang hinihingi mo ng tawad? Lumapit siya at inabot ang bulaklak. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko dapat sinuntok si Kian. Hindi ko rin dapat pinagdudahan ka. Galit lang ako sa sarili ko.
Napatingin to sa bulaklak pero hindi tinanggap. Tapos na tayo, Jacob. Mag-move on na tayo sa nangyari. Wala tayong mapapala kung magpapatuloy tayo sa ganito. Mika, gusto ko lang makabawi sa inyo. Sa inyo ni Nathaniel, kung hindi mo pa ako kayang patawarin, ayos lang, pero sana, kahit na bilang ama niya, bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi ako mahirap kausapin, Jacob. Pero hindi ko rin kayang basta-basta ka nalang hayaan na bumalik sa buhay namin. Tumalikod dito at pumasok sa loob ng sasakyan. Niiwan siya na nakatingin lang, mahigpit ang hawak sa mga bulaklak. Tahimik na nakahiga si Nathaniel sa kama, nakapikit habang nilalagay ni Yaya Lina ang thermometer sa kilikili ng bata. Napansin nito na parang normal naman ang temperatura, pero hindi na ito nagtaka. Mukhang may gustong mangyaring matalinong bata. O Nathaniel, mukhang wala ka namang lagnat. Sigurado ka ba na masamang pakiramdam mo? Yaya, wag ka pong maingay. Kunwari may sakit po ako. Pwede po pakitawag si Mommy? Tumango ang yaya at nilapitan sa study room si Mika. Ma'am Mika, si Nathaniel po, masama daw pong pakiramdam. Gusto po kayong kausapin. Nalaglag ang hawak niyang ballpen. Ha? Ano nangyari? Tinawagan mo na bang doktor? Dadalhin ko siya sa klinik. Ani ang nag-aalalang napasugod sa kwarto ng anak. Pagpasok ni Mika, agad siyang lumapit sa bata at tinaplos ang noo. Hindi naman to mainit. Anak, masakit bang ulo mo? Dadalhin kita sa... Mami, gusto ko po sanang makita si Daddy. Ani tong mahina't inuubo pa. Napatigil si Mika. Nathaniel, hindi pwedeng basta-basta ka nalang makikipagkita kay Jacob. Umiyak ng konti ang pashlit. Pilit pa ring mahinang boses. Umubo ulit ito. Pero mami, baka gumaling po ako kapag nakita ko siya. Please? Huminga siya ng malalim. Anak, kahit na sandali lang po, pwede po ba sa malapit na park? Gusto ko po ng fresh air. Napalunok siya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, tinignan niyang anak na ngayon ay nagpupumilit ngumiti kahit na may sakit. Okay, pero sandali lang ha? Ilang minuto lang tapos ay uuwi ka na kaagad. Thank you, Mommy! Anang anak na nakangiti na. Mainit ang sikat ng araw, ngunit preskong hangin sa park. Nakaupo si Mika sa isang bench. Tahimik na pinapanood si Nathaniel na nakaupo sa swing habang hawak ni Jacob ang tali nito. Kapwa sila tahimik ng lalaki at parehong naiilang. Salamat sa pagpayag mo na magkita kami ni Nathaniel, maya-maya sabi nito. Wala siyang imik at tumangulang habang pinipigilan ang sarili na titigan ng dating asawa ng diretsyo. Pagkaraan ng ilang saglit, tumakbo si Nathaniel mula sa swing papunta sa kanila. Mommy, Daddy, habulan tayo! Si Daddy mga habol sa atin, nagulat si Mika. Akala ko ba masamang pakiramdam mo? Napalingon si Jacob kay Nathaniel na ngayon ay nakangisi habang pilit na hinihilang ina at gustong makipaglaro. Aba, parang biglang gumaling ha? Natatawang sabi ni Jacob. Mukhang naisahan siya ng anak, nagkunwaring may sakit para lang makitang ama. Ngunit hindi niya ito masisisi dahil siya din ay handang gawin ng lahat makilala lamang ang tunay na ama noon. Habulan na po tayo, si Daddy ang taya. Aba sige, bilisan yung takbo. Opo, bilis Daddy, habulin mo po si Mommy. Agad na tumakbo si Nathaniel palayo ngunit imbis na siyang habulin ni Jacob, bigla nitong binaling ang tingin sa kanya. Nahinuhan niyang gagawin ng lalaki. Ha, Jacob, wag mo akong isasa. Ngunit napatakbo siya sa takot na mahuli nito at madikit sa dating asawa. May halong kaba at saya, tumigil siya ng bahagya habang sinusubukang takasan si Jacob. Seryoso siyang takasan ito ngunit likas na mas mabilis ito hanggang sa naabutan na siya. Huli ka, ani Jacob ng ngiti-ngiti at hindi inasahan niyakap siya ni Jacob mula sa likod. Mahigpit, puno ng damdamin. Saglit siyang natigilan, ramdamang tibok ng puso ng lalaking minsang minahal. Hindi siya kagad nakapalag. Yay! Kiss mo na si Mommy! Sigaw ni Nathaniel na tumatawa. Namulang tila kamatis ang kanyang pisngi. Hindi pa din siya binibitawan ni Jacob. Miss na kita. Mahinang bulong nito at nilapit ang bibig sa likod ng kanyang tenga. Dahan-dahan siyang lumingon ngunit hindi siya nagsalita. Inalis niyang kamay nito at mabilis ang hakbang na pinuntahan ng anak. Tila siya na kuryente. Matapos ang masayang habulan at tawanan, naupo sila sa isang bench sa lilim ng malaking puno. Si Nathaniel ay abala sa pakikipaglaro sa ibang bata na malapit sa kanila. Mika, salamat sa araw na ito. Ngayon lang ako ulit na naging ganito kasaya. Ani Jacob, tumango siya ngunit hindi malang lumingon sa lalaki. Mika, sana hayaan mo ko maging bahagi ng buhay ni Nathaniel. Alam ko madami akong pagkukulang nun. Gagawin ko lahat para makabawi sa inyo.
Pinagmasdan niyang anak na masayang naglalaro sa damuhan. Kita sa mukha niyang pag-aalinlangan, ngunit naglalaban sa kanyang dibdib ang pagiging ina at ang galit na pinipilit kalimutan. Huminga siya ng malalim. Tinitimbang na pilit ang mga bagay-bagay. Papayag ba siyang makapasok si Jacob sa buhay ng anak?